Kayo sa isang health worker, gaya po ng doktor, o kaya ay psychiatrist or counselor. Subalit, mga kaibigan po namin, sa ibabaw ng lahat ng mga ito, yung mga payo po ng mga health experts na isinyer o ibinahagi namin sa inyo, ang dapat po nating asahan at panaligan ng lubos ay ang mga aral po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia at ang kanyang magagawa sa ikabubuti ng ating buhay. Kung gayon, dapat tayong maging mapanalanginin. Ito po ang lagi ipinapayo sa amin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga tunay na lingkod po ng Panginoon Diyos ay hindi pumapayag. Inuulit po namin, hindi pumapayag na sila'y mailugmok at madaig ng mga kalungkutan at suliranin na kanila pong nararanasan. Kaya, bakit po ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi dapat pumayag na maigupo, mailugmok ng mga kalungkutan? Ang babasahin natin ay pahayag po ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa Aklat ng Juan. Sa 16:33, ganito ang maliwanag niyang itinuturo. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanglibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sana ay napansin po ninyo ang ipinagpauna ng ating Panginoon Jesucristo sa mga lingkod niya habang sila ay naririto pa sa sanglibutan. Ang sabi niya maliwanag, mayroon kayong kapighatian dito sa sanglibutan. Kaya ano po ang ipinayo ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad o mga lingkod? Ang sabi niya maliwanag, laksan ninyo ang inyong loob. Ulitin natin sapagkat mahalaga po yun. Laksan ninyo ang inyong loob. Kaya masama po na panghinaan tayo ng loob. Masama yun. Bakit dapat tayong manatiling malakas ang ating loob? Sapagkat may pangako ang ating Panginoon Jesucristo na magbibigay o magkakaloob siya ng kapayapaan. Batay po sa talata. Pero para po sa lahat ba ng tao ang kapayapaang ito? Hindi. Kundi sa nakipag-isa. Ulit, sa nakipag-isa sa Kanya. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Paano po ba nagiging kaisa ng ating Panginoon Jesucristo ang tao? Sa pamamagitan po ng pagtawag ng Panginoon Diyos. Gaya po na nakasulat sa unang Korinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Paano naman po natin makikilala ang mga taong tinawag ng Diyos kaya nagawa ang tunay na pakikipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo? Saan po sila matatagpuan? Basahin natin ang sulat muli ni Apostol Pablo sa Colosas 3:15. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan. Kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang tinawag po ng Panginoon Diyos na sila rin po ang mga nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo ay ang mga naging bahagi, sangkap ng isang katawan. Isang katawan lang po ang tinutukoy. Alin ang tinutukoy na isang katawan na doon naging sangkap o bahagi ang mga nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin. Dito pa rin sa Aklat ng Kolosas, ngayon naman po ay 1:24. Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo,
sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ang tinutukoy po na isang katawan ay ang iglesia. Iglesia na katawan ng ating Panginoon Kristo. Dito po matatagpuan ang mga tinawag ng Panginoon Diyos at nagawa ang tunay na pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Baka itinatanong po ng mga marahil ngayon lang nakasubaybay sa palatuntunang ito na daan ng buhay, may pangalan po ba ang iglesyang yon na katawan ng ating Panginoon Kristo? Meron po. Ano ang pangalan ng iglesyang katawan ng ating Panginoon Kristo? Ito po ang Iglesia ni Kristo, Church of Christ. Gaya po ng nakasulat dito po sa Acts 20:28, alinsunod po rito sa Holy Bible from the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation. Ganito ang ating mababasa. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the church of Christ which He has purchased with His blood, upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Ang nakasulat po sa Biblia, Church of Christ, sa Pilipino po, Iglesia ni Kristo. Kung gayon, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, ang pinatutunayan po ng Biblia na nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo na pinangakuan niya ng kapayapaan. Aling kapayapaan ito? Tinalakay na po natin sa mga nagdaan o sa napakaraming pagkakataon, ito po ang kawalang hatol o ang katiyakan sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom o sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Kaya ano po ang katangian na dapat makita sa mga kaanib sa tunay na iglesia o sa mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Yayamang sila ang nagtamo ng kapayapaan na ipinangako ng ating Panginoon Kristo. Malakas po ang kanilang loob sa pagharap at pakikitungo sa maraming kapighatian, kabagabagan at iba't ibang uri ng kalungkutan na dumarating sa kanilang buhay. Alam po ba ninyo kung ano ang karanasan ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Marami man ang kadalamhatian o mga kalungkutang kanilang nararanasan sa sanlibutan ito. Basahin natin ang nilalaman po ng Aklat ng Mga Awit, 34:17. Basahin na rin po natin ang talatang 19. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ang nilalaban po ng mga talatang ito na ating binasa, ang siyang karanasan ng maraming kaanib po sa Iglesia ni Kristo. Bagaman maraming kadalamhatian sa buhay, ngunit pinakinggan at patuloy na sila po'y pinakikinggan ng Panginoon Diyos sa kanilang mga dalangin at inililigtas sila sa lahat nilang kabagabagan at kalungkutang kanilang nararanasan. Pinakahahangad po namin na ang ating tinalakay sa pagkakataong ito ay makatulong sa lahat ng makakaanib sa Iglesia ni Kristo para tayo po ay makatawid. Sa daigdig na ito, makarating tayo doon sa ipinangako ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo,
na pananahanan sa bayang banal pagdating po ng dakilang araw. Sa panig po ng mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo na kayo ay nakasubaybay sa pagkakataong ito, hindi po kami nagsasawa na patuloy na pag-anyaya sa inyo na kayo po ay magsuri sa mga aral po ng Biblia na aming sinasampalatayanan